Hello guys, for today's video, gagawa tayo ng tutorial paano gamitin si Fuji Denso JWA 6000 VT. So this is fully automatic washer. The brand is Fuji Denso. Ito yung mga features niya. Meron siyang 10 program at saka ito yung pinaka-simple lang na panel. So fully digital na siya. Wala na siyang mga dial button or something. So, fully automatic. Basically, pati load ng water at saka dispense is automatic. So, dito ang button is makikita mo power, na siyang program, water level at saka play and pause. So, i-discuss natin isa lahat. Itong dalawang button na to, pag i-press mo lang sabay is child lock yun. Ibig sabihin dashboard, magla-lock siya. So, let's start sa program siguro. Basically, ang power is on and off lang. And then, ang program to select itong mga features niya. For safety pala, guys, no? So, especially if you put your washer sa mga mabasa na area like sa loob ng banyo. Ganyan. Dapat hindi nyo inaalis ito. And then, dapat nakasaksak siya sa GFCI na outlet. So, yung GFCI na automatic siya mag-trick para for safety. Kung nakasend siya ng ground return o live or grounding papunta sa earth. So, hindi na tayo mag-dive sa technical no kasi i-discuss lang naman natin ang feature ng at saka paano gamitin si itong washer. So, 1 week na ito sa akin at nagamit ko na din siguro 3 beses. So, hindi pa ako masyadong expert but based sa mga na-try ko. Hindi ko naman na-try lahat tong na to, yung mga 10 programs. Ito, yung nababasa nyo dyan. Pero basically, lang naman siya. Yung function is madali lang naman. So, bago nyo i-on yun, dapat ang tubig rin is ready na. Ito. Ayan, naka-screw na yan dyan. So, tight na siya. Walang leak. At saka nakababa na yung drain hose. Ayan. So, ito yung inlet niya. At saka, ayun. Then, siguro i-discuss natin siya naka-power. Ito pala, pag unbox nyo guys, meron siyang parang shipping bracket doon sa ilalim, dito sa ilalim. So pag bukas nyo ng karton sa packaging niya, dapat alisin nyo yun ang recommended. Siguro ipa-flash ko mamaya sa screen. So ipapower natin ito. Itong plug ko nandito lang, yung outlet. Naka GFCI yan doon sa kitchen. Okay, siguro mag-start tayo sa normal So, pag na-power ko to, automatic siya, nasa normal na kasilik at saka ang display niya, naka-ganyan lang, naka-dash. So, ang ibig sabihin niyan, may fuzzy logic daw yan. So, that means, ang washing, since automatic, i-detect niya yung, pag walang tubig dapat walang tubig. Pwede din naman lalagyan mo ng tubig. Pero pag walang tubig, i-detect ng washing machine kung gaano kabigat yung mga labahan mo nandyan na nakaload. So, i-determine niya yon and then maglalagay siya ng tubig according doon sa bigat ng yung mga maruming damit na nasa loob. So, ititimbang niya yon ganyan. So, yun yung number 1 sa normal. So, ang sequence niyan, pag naka-normal siya, hindi naka-fuzzy logic, ibig sabihin, hindi ka nag-select ng water level. Ganyan. So, naka-fuzzy logic yun. Okay? So, ibig sabihin, i-detect niya una yung bigat ng clothes, and then maglulod siya ng tubig. So, siya na ang magsisit kung gaano karami ang tubig na ilalagay niya. Okay? So, ang sequence nun, ang work sequence nun is wash, rinse, and spin. So, automatic na yun. So, lagay siya ng tubig, magwawash, maglagay ng tubig, pag reach na ng level na na-determine niya according sa bigat ng clothes mo,
So, yan, iwawash niya yun. And then, after few minutes, meron siyang predefined na time kasi dito, mag-drain siya doon and then mag-spin. So, second, si spin only. So, spin naman, pag galing ka na sa wash, spin means i-drain niya yon and then, ayun, i-spin niya. Pag spin niya, so, syempre, matutuyo yung clothes mo. So, yung heavy naman, ang heavy, parang normal lang din yun. May fuzzy logic lang din siya. Kung wala siyang tubig, i-detect niya yung bigat ng clothes and then maglo-load siya ng tubig. So, ganun ang sequence pa din. Wash, ano siya, wash, rinse, and spin. Pero mabagal lang to si heavy. Mabagal siya ba yung ikot. Siguro protection sa motor yun. Yun. Baby delicate, ganun din. Wash and rinse. Ganun. So, fast, ayun. Si fast naman, ikaw maglalagay ng tubig dyan, pero meron siyang predefined water din. Gaya ni wash only, rinse, si water cycle. Ayan. So, si water cycle naman is siya. Yung parang wala lang siyang drain. Hindi siya magdi-drain ng tubig doon. Kung gusto mong kahit marumi na, gamitin mo ulit. So, wash din yun. Magwawash siya and then merong certain level ng tubig, so magwawash din siya, pero hindi niya i-dispense yung tubig, so pwede mo gamitin. Si air dry parang lang din, spin yan, pero mas mataas lang yung time, 35 minutes yata, hindi ako nagkakamali, check natin later. So yun yung niya, air dry. Yun, so si wash only, wash lang talaga yan. Pagkatapos ng time niya, kung di mo gagalawin, wala, mamamatay lang yung washer na ang tubig nandun pa. Hindi niya i-rinse or spin. Ayan. Ito si rinse spin. Ang napansin ko kay rinse spin, pag siya, maglalagay siya ulit ng tubig tapos pabalik-balik, rinse spin niya. So, dapat bantayan mo to kasi pag hindi pa ubos ang time, babalik ulit yan. So, pagka tapos niya i-drain, i-spin niya, maglalagay na siya ng tubig. So, hindi ko ginagamit yan. Usually, sa normal ako at saka wash only. Nagwa-wash only ako dahil lalagay ako ng yung down yung fabric conditioner. Kasi pag usually, iniiwan ko siya, pag stop niya, diba? After nag-rinse ako, naglalagay ako ng tubig ulit and then nagwawash ako para ilagay ko yung Fabcon. Si normal naman, maganda naman si normal kaso from ganito, maglalagay ka na ng sabon. So sa paglagay ng sabon, sabi sa specs nito, meron din siyang dispenser siya ng sabon. Pero wala dito sa totoo, sa manual talaga, i-dissolve mo and then ilalagay dyan, then i-wawash mo. So, kung gusto mo na, i-wash mo muna saglit, din saka ka maglagay ng sabon para, kumbaga mas malinis talaga. So, dalawang merong pre-wash ba, at saka may sabon. So, usually ginagamit ko lang ang normal para maglagay ng tamang tubig. Pero usually talaga, napansin ko kay normal is parang kulang sa tubig. Yan. I-check natin yan. Siguro mga recommended ko maximum level ganyan sa labahan. And then, ang level kasi sa tubig dito 10. 1 up to 10 lang. Yan. So, balik na siya sa 1. So, 1 means kung meron pang 1 liter, parang parang 0.25 ganun. And then 0.5, 0.25. Basically, ganyan lang. Pero sa manual, may ibig sabihin ang number na yan kung ilang liters ang i-dispense ni washing. Yan o. Diba? So, water level number 2 yan. Ayan. So, kung walang tubig, yun, nilagay natin tubig. Kung assuming na naka-normal yan, walang tubig, naka-fuzzy logic, so, pag i-play natin, yan, mag-i-spin siya konti, i-detect niya kung may tubig wala. So, pag hindi niya detect yung tubig, ayan, naglalagay na siya ng
ano yung level niya na tubig ilalagay niya is, ayan, 6 yung na-detect niya. 6 yung dapat niyang ilagay. Ayan. So, hindi ka makapag-change niyan pag nag-play na. Pag start na yung ano niya, pag na-play mo na, need mo pa siya i-pause saka ka makag-press o mag-change ng program at saka yung water level. So, basically, hinahayaan ko na lang siya sa normal para, kumbaga, tipid ba sa tubig. Pero minsan, mas kaunti lang, hindi ako satisfied. Nilalagyan ko siya ng additional na tubig. So, nagpo-pause ako dyan. And then, pinipindot ko yung, yung water level. Para dagdagan ko siya ng tubig. Then, ayun. Usually, dito pala, itong dalawa kasi to nagbi-blink to siya. Nagbi-blink at saka itong indicator na yan, I don't know if kita, nagbi-blink yan at saka steady. Ibig sabihin, pag steady light, ibig sabihin, ang mga option na na-select niya, yung dito sa left side, ang normal, spin, heavy, baby/delicate, o fast. Pag blinking naman yung LED na yan, ibig sabihin, ang na-select yung wash only, rinse, spin, water cycle, air dry, at saka turbo clean. Ayan. Kasi since naka-pause yan, walang tubig, i-play natin yan ulit.